taliwas sa madalas na ipinapakita at ibinabalita ng mga self-proclaimed credible media. Nagpapatuloy pa rin ang gulo at patayan sa iba't ibang lugar sa BARMM. Dagdag pa diyan ang questionableng pondo na ipinamudmod di umano sa mga kapitan nitong Enero taong 2025. It's time, Solid Archers. Welcome to Watchlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Sa kalagitnaan ng tinaguriang Land of Promise, ang Mindanao, nakahimlayang pinag-isang Muslim region. Ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ay isang autonomous region na binuo upang bigyan ng higit na sariling pamamahala ang mga Muslim sa Mindanao. Autonomous ito dahil sila ay malaya sa kadahilan ng may sarili itong gobyerno at batas. Ngunit bahagi pa rin ito ng isang mas malaking bansa, ang Pilipinas. May kalayaan silang magpasya sa ilang usapin tulad ng ekonomiya, edukasyon at kultura. Ngunit may limitasyon pa rin ayon sa konstitusyon ng Pilipinas. Itinatag ito noong Enero 21, 2019 sa bisa ng Bangsamoro Organic Law bilang kapalit ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Sa kasalukuyan, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay binubuo ng 5 lalawigan, 3 lungsod at isang Special Geographic Area mula sa North Cotabato. Ang mga probinsyang ito ay Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ang mga lungsod naman ay Marawi City, Lamitan City at Cotabato City, habang may 63 barangay mula sa North Cotabato na bumoto para sumama sa BARMM sa pamamagitan ng plebisito noong 2019. Isang rehiyon na hinubog ng mithiin ng pag-asa, pagkakaisa at kapayapaan, ngunit magpahanggang sa ngayon ay humaharap sa mga hamon ng kahirapan, korupsyon at kaguluhang nagmarka na sa sinasabing lupang pangako. Bagaman may mga inisyatiba upang sugpuin ang kahirapan at korupsyon at mga armadong grupo, nananatili itong isang malaking hamon sa BARMM. Ang mga isyong nagdudulot ng mga katanungan tungkol sa pamamahala ng pondo sa BARMM at ang kakulangan ng malawakang pag-uulat mula sa mainstream media, kung saan ang mga mamamayan at ilang sektor ay nananawagan ng masusing investigasyon at mas mataas na antas ng transparency upang masiguro na ang pondo ng bayan ay nagagamit ng tama at para sa kapakinabangan ng lahat. February 2025, ilan sa mga kinatawan mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang naghain ng resolusyon sa Kongreso, ang House Resolution No. 2199, upang imbestigahan ang umano'y maling paggamit ng pondo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 6.356 billion pesos. Ayon sa mga ulat, ang pondong ito na bahagi ng Local Government Support Fund ay inilaan para sa mga proyektong pangkaunlaran at mga lokal na pamahalaan. Gayunpaman, may mga alegasyon na ang pondo ay hindi napunta sa mga proyektong ito at sa halip ay ginamit para sa mga layuning pampolitika. Ang resolusyon ay permado ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, Basilan Representative Mujib Hataman, Sulu 1st District Representative Samir Tan, Lanao del Sur 2nd District Representative Yasser Balindong, Maguindanao del Sur Representative Muhammad Paglas at Kusug-Tausug Party List Representative Shirley Tan Tambud. Ayon sa mga ulat, may mga barangay sa Lanao del Sur na nakatanggap ng pondo mula 500,000 pesos hanggang 2.5 million pesos na idiniposito sa kanilang mga account sa Land Bank of the Philippines. Subalit matapos ang pagpasok ng pondo, may mga individual na nagpakilalang mula sa Office of the Chief Minister na humiling na bawiin ang malaking bahagi ng pondo at nag-iwan lamang ng humigit kumulang 200,000 pesos sa bawat barangay. Ang mga pondong ito ay sinasabing para sa isang special operation. Ang Local Government Support Fund na ito ay ginagamit di umano ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP, ang political party na affiliated sa MILF, bilang political gain daw, lalo pat papalapit na ang eleksyon. Katunayan, ang mga probinsya na hindi kaalyado ng UBJP ay walang access
sa naturang pondo. Base sa HRO 2199 na isinumite ng grupo ni Congressman Adyong, ang mga Barangay Local Government Units o BLGUs na nakatanggap di umano ng 500,000 pesos to 2.5 million pesos ay identified na allies ng UBJP. Ayon kay Bangsamoro Government Spokesperson Mod Asnin Pendatun, nagsasagawa na sila ng investigasyon hinggil sa mga alegasyon ng maling paggamit ng pondo. Iniyak niya na kanilang hahabulin ang mga individual na gumagamit ng Office of the Chief Minister para sa mga mapanlinlang na transaksyon. Bakit hindi ito tinututukan ng mainstream media? Bagaman may mga ulat mula sa ilang news outlets tulad ng Manila Bulletin at Mindanao Gold Star Daily, tila limitado ang pagtalakay ng mas malalaking media organizations sa isyung ito. Bakit hindi pinapansin ng mainstream media ang issue patungkol sa milyong-milyong questionableng pondo na pumasok sa land bank accounts ng mga barangay sa Lanao del Sur? Bakit tila tikom ang bibig ng mga watchdogs ng lipunan sa talamak na corruption scandal na ito? Alam natin na malaki ang role ng media sa pagsisiwalat ng mga ganitong issue ng korupsyon kung saan responsibilidad ito ng media bilang watchdog ng lipunan. Kung ang pondo ay nadiskubring ginamit ng mali at mula sa buwis ng taong bayan sa pamamagitan ng investigasyon at media coverage, maaaring mapanagot ang mga opisyal na lumabag sa batas. With measures that would undermine freedom of expression. Mga media personalities like Ellen Tordesillas among others showcased themselves as very credible media during the hearing in Congress. At dahil dito, malakas ang kanilang nagiging suporta mula sa mainstream media. Dahil pera ito ng taong bayan ang pinag-uusapan at may karapatan silang magtanong kung sila ang legit media. Bakit hindi nila iniimbestigahan ang tunay na kalagayan sa BARMM? Bakit parang walang balita sa mga nangyayaring gulo at mga ulat ng mekos-mekos sa BARMM? Kamakailan lang ay 17 armadong lalaki ang nahuli sa Radya Buayan, Maguindanao del Sur kasunod ng bakbakan ng dalawang grupo ng MILF sa lugar. Marami ang lumikas sa lugar dahil sa gulo. Pero teka, MILF versus MILF na ang nagigera. Bakit ang dami pa nilang mga baril? Hindi ba't may isinasagawang decommissioning ang peace process sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front na ang layunin ay unti-unting idisarma ang mga dating rebelding miyembro ng MILF at tulungan silang makabalik sa normal na pamumuhay? Bakit hindi bumababa ang mainstream media sa grassroots upang malaman ang totoong sitwasyon dahil mas may access naman ang malalaking media networks kaysa sa maliliit na mamamahayag at vloggers? Ito'y mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Isang paghamon sa pagkakaroon ng media accountability upang tutukan ang issue sa BARMM at mapanagot ang dapat managot. Ang isyong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng transparency at accountability sa pamahalaan upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa katotohanan kung saan napupunta ang pondo ng bayan. Anong masasabi mo sa video na ito, Solidar? I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot. Hanggang sa muli, it's time